pangutana sa atong mga Kristohano igsoon sa kinabuhi mismo, what do we value most today? Sa may atong kinagagalor o pili sa atong mga kinabuhi karon. As we celebrate CWE Sunday and Peace Sunday, atong subliron na pangutana ng kagalingon ng aking malandong kung sa may gililuhon o pinakagililuhon alang nga natong tanan. Gangkota sa mga pulong o Diyos na mong saluhan karon, ila kami ang inyong presensya niya kanamo. Maghahatag sa kaibigan na mag-iksalo kami sa mga mamalandong, imaman ng Diyos o mga tawag, buhing tawag. Ngayon mo'y madalang ni mamalandong karon sa pulong, ngayon mong ihatag kanamo tanan. Usa sa alas ng Pinoong Yesus, among ginigit pangayo. Ano na ay pumunta sa tuwang kalingon mo siya itong itagang prioridad sa nabuhi. Kalagmitan yun kumag kalingon na certainly we value time and money. Others will say we value our work, our career, and our success. Kasi mga primera na mga valuable things karong panahon na. Uban po ngayon nga natong i-value kayo ang maayo kong lawas, good health, maayong relasyon sa matag-usa, especially sa pamilya o sa mga higala, and so on, the list goes on. Daghantang utang ng mga priorities ang mga bababol sa Pinoy. But most of the time, kung tanaw ta, ang atong itagaan priority, usahay, hindi kita kalimod ka ng mga utang na mahikap o magkita, di ba? Put more value on the things that are visible and visible. Di kay kaputan ng value na itong dili natin makita ng mga importante pumunta sa kinabuhi sama sa relasyon ato ang panahon, no? Kaya ito makakatag panahon sa usa-usa. Karong utaga ato sa luhan ng pumalando na di sa Pablo nagkasig sa mga Kristohano sa Filipos, hindi pamutan kung sa kung ilang hindi sila kinabuhi. Si Pablo mismo, ang nagkakasig kasi hatiyan o siya kinabuhi, iinusa siya kahuniyo. Nadiin ang itanaw ang dili, maway pasihanan sa pagpunta o sa priority, value o pili sa usa ka tawo ang pagsunod na binasa palaod sa mga Hudiyo. Kaya sa mga Kristohano kaniadto, mas pinilihon yun para nila ang pagtuman sa mga practices palaod sa Hudiyo. Bisan sa panahon na namituo na sila ni Kristo. Gani inapita daghan usab sa mga Kristohano ang dili mga Hudiyo, especially that Paul wrote letters not only to the Jewish Christians but most especially to the non-Jewish Christians, Gentile Christians. Daghan kayo ay manahuna, nakamang madasig madali sa pagtuon Kristohano ng mga hintil. Unya na himo yun ilang sa kanunay ipagian tali sa mga Hudiyo na Kristohano o mga hintil na Kristohano. Ilang pinaki ng mga practices sa Hudiyo na gisunod gihapon sa mga Kristohano. Una nga ng physical cleanliness. Ako na ilahag yung pinaka-priority. Una ningon si Pablo na ginambog siya na wala ka niyo wala saling na ituloy ito sa bawat. It days pa lang ang tao si Pablo, ituloy na siya. Mao na ilahag ito practice sa Hudiyo. Pero wala din igamit ni Pablo kini mga rason na magkapadayag siya sa kabalimon mas pilinuman pa siya sa uban. Tungod kay siya niya manimalay ng tuman yun sa distrito sa pamalaon sa mga Hudiyo. Kung kita sa Luluani, may masiyalang din mo ang physical cleanliness na labis mga lalaki ng patuloy, mapakya sa baza, ay kalagmitan sa Pilipino ang atuang ulit. May tabo man yung mga 8 years old, 9 years old, mga bata 10. Parang ano yung pili na mga nilagay ng patuloy po siya. So it's a choice. Karoon ba na una, pili pa rin sa una na it should be a practice for all boys na may patuloy. Si Pablo lagi mo na yung magras, hindi mo masihanan. Aron na kita sa ato ang pagsunod ni Kristo, magila kay Kristo, matinuod niya mga followers. Paul understand, I think, in this
self-proclaimed teachers attempting to burden the followers of Jesus, imposing their external rituals. The Gentile believers in Philippi already had enough challenges to deal with simply by living the culture they were in. Nung nga ang mga Pilipos, kanina na sakop ni sila sa mga Greek Empire. After the Greek Empire becomes the Roman Empire. In every empire na ay mga certain customs, traditions, and cultures na i-impose ang maunang kumuan. Kung sila usap sunod-sunod din, mauhalan ng Pablo kung at na o makalilibog na alang sa mga Kristohanon na hindi diya sa Pilipos na dawat na po diining mga Hudiyo na practices kahit para lamang sila makahimos sumusunod ng Kristo. These Gentile Christians proclaim Jesus as Lord and Savior in the backyard of the emperor who reserved those titles for himself. So, ano yan challenge? Sa pagpadayag, silang pagtuo ni Jesus ng mga Ginoo panluluwas, o niya na sila usap sa Imperyo Romano. By the way, ang Roman Empire, nagkonsidera kini mga pagtuo nga ang emperador mao ang Diyos. There is no other God except the Emperor of Rome. Mao na ilang pagtuo kaniya. Unlike one of the Roman emperors, Emperor Claudius, from 41 AD to 54 AD, he was reluctant to be worshipped as God. Alam niya, mura na kong insulto sa tibok, senado, mga probinsya o mga imperial offices kung siya magpailan ng Diyos sa katawakan sa Imperyo Romano. Apan nisunod kaniya, si Emperor Nero nagpaila sa kawalingon ng Diyos. Maunganyahan sinutan kanto, dili mo simba o matuo kaniya na siya ang Diyos sa tibok katawakan. Ang mga Kristohanon kaniya kung nagatubang na kanihan kayo mga kalisod, religious, political, and economic. I-expect na sila mag-uman tungkol kay sakop sila sa Romano Imperyo. Si Pablo nagdasi kanila, na dili sila mapadala ni ini na makukitang sa kinabuhi. Ilahan ito kung tutukan kung sa Diyo'y ang pinaka-importante kung pinilihon na ilan angkon sa kinabuhi. This is one way of encouraging the suffering Christians in Philippi to believe that it is not through their worship of the Roman Emperor God, following the commands of the empire, o sa mga maayo na bago ni kundi ang pagilan ng ilahang isimba wala lagi kundi ang Ginoong Jesucristo. Dili pa kita usap na katubang ng sama mga pressures karon sa atong kinabuhi. We claim to be Christians, followers of Christ Jesus, but we fail to put our value and our faith in the Lord Jesus Christ. Ingon ta Kristohanon ta kapag mas atong ipaboran o gitaga value ang mga buhat nga iya sa kalibutan. Musunod ta Kristo apan maglisod ay nag-atong simbahan. May gugma ta sa presyo katao apan di kayo ka may gugma sa Ginoo. Unaan ay mga irony sa pagka-Kristohanon karon. Musulti ta niani apan ang atong buhat sukwahi. So di na may nakitapak na obvious kayo sa katawhan ng mga niya kung sila prioridad sa kinabuhi. Kung sila pagkutanon, kung sa may ilahang malabig, ang pagsunod ba kay Kristo, ang pagsunod ba sa mamalabot sa mga Hudiyo, o ang pagsunod sa mando sa Imperyong Romano. Mauni ang mga ikalipkan nila ng atong panahon. Nagkawag-usap sa panahon, ay susama usap kini mga kaibigan, numurang balik lang po. Kay malibog ta, pagkahamalimot kita, paghatag ang kung tinuod na balor or bili sa atong kinabuhi. Paul's words to us today serves as a reminder that all our greatest values are nothing compared to the immeasurable blessing of knowing the true Lord and Savior Jesus Christ. Wala ta, wag nila ay magkumparar ni why magkalabi ni Papachoy magkalabao ni si Jesus lamang ang atong iluon sa mga kinabuhi.
Ato tanawon binagsa ko sa iyang gamit ng mga panagingnan nga di nakaingon siya walay makalabaw kaysa iya ang magila sa Ginoong Jesucristo. In verses 4 and 6 mo siya, may katulungan magayon unta ako kung saling hindi mga butana kay kuna man na magasalig siya sa seremonyas labaw pa ako. I am referring to the ceremonies of the Jewish practice and faith. Kaya gituling ako sa edad pa lang o sa kasimana, natawa ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin, ug lumad kayo na Hebrohano. May tungod sa pagtuman sa balawod sa mga Hudiyo o Parisiyo, ako o gilabihan ang ako kadasig, na gani binutos ko na ang simbahan. Kung ang pagkamatawag ng pasubay pa sa pagtuman sa balawod, wala akong kasaypanan na nahimo. See, iyahan yung kita na ako yun. Ang iyang kawalingon na Paul was really very strict in following the Jewish law and practices. No? Yan yung isunod. No? Manawahapon sa masilutanon si Pablo, pero wala ka rin iyang ilha ang iyang kawalingon na mas nabaw pa kaysa uban. Bisan tuon man nagtuman siya ni mga balahod sa mga Hudiyo. Paul is not bragging about his unique status. Rather, he is making a comparison to undermine the false teachers' claims. If the real life of being a Jesus follower means external qualifications, then Paul should be the top with nothing to prove. Kung napalay contest, minsan pinagkatap na follower ni Jesus, ang all, nagyaya ni Pablo, siya ipunta ang pinagkatap. All these 7 qualifiers that will accentuate his credentials to this place. Confidence in the flesh, muna yung ginawa na bitaw tumang pagsalig sa ato ang mahimo, no, sa ato ang makaya, sa ato na yung rason na nung di ang nakapalong muhatag o priorities, value sa pinaka-importante utang sa itong ginagawa. Because we only rely too much in our confidence in the flesh. Una, kita daw diyan ni Pablo sa background of heritage, di mga katawhan. Sa kinabuhi ni Pablo, ihani pa ilang na siya nakatuman ng lupo, iya panimalay sa Kristohanon na mga katunan o mga Hudiyo sa balahon. Apan taliwala ni wala itrayag ni Pablo nga ang iyahang background sa pagkamatinumanon sa mando diya sa Ginoo mao mahimong labaw kasagaran. Heritage was respected not only in the Jewish community but also in the Gentile community. To Paul's Gentile audience, the longer the ancestry and big family will establish, the more credibility that the family will enjoy in social standing in the community. So, ipagkita na pamulungan kung sa-isa pa niya iyang background sa pagka-Hudiyo, no, iyang heritage, ay mo siya pinaka-luganon diha sa Pilipad. Kita ko sa pakita ni mga kamaturan to place our own confidence because of some heritage we were born into and raised up in. Kana mamingon tangan, gamata chukong inani. Ako pamilya, akong background, akong tutugikan, katigulangan, ingon ani. And sometimes we brag ourselves to be more better than others because we were born in this way. Diba? Nasahay hindi ko na ito napalabihan kaya mahimo na tang nagsaliti sa ato ang background heritage isa sa kita. And I think also kinayaan natin sa mga Pilipino na nabitaw pugihan kay importante kung sa kagikan sa usa ka tawo base sa iyang pamilya. Ay anak man ang ikuan, natumuan. Dili man sila mga kwartahan. Dili man sila mga pitulado, di ba? We always feel that. Ayang pamayabaan na, kaya wala na yuta. Ano man din ang asawa ng tuyuta pa niya eh. Diba? Kung naman ba na mga mulungan? Dili yuta. Kaya yung sablo, wala yun ay dili. Kung ka na mo hindi mong ipalabi, wala yun ay dili. Wala kong nanahanap ng mga butakan. Nangimong bomba na ka ba? Kaya yung ipakasta ng tumang mga butakan, diba? Mahanaw po. Mahanaw po. May mong ibasihan sa iyong pagpili. So, mao po na sa pagkinabuhi, sa itong pagtuo, kung mao na itong ibasihan, yung mas pamulo, wala kami pili. Ang atong sayang po, sitya, na atong pagkitagaan pili, tumang pili,
education and training kanang sana tapos mga tinungaan, mga titulo, mga rangko. Paul makes it clear he has been given a top education with his statement. As for the law in Pharisee, for us, a claim education may come from having a degree from the top league schools in our community. Or maybe it is the letters we have to our names, kanang mga affixes sa atong mga pangalan. No? Usahay, patinta-tana na hindi ko muli ko na ng bangko ng ubos kay nakahuman ba yan, professional ba yan, doktor ba yan, kung sa pa may mga patapot yes, inumalan sa may damo kung nakakawag ng eskwela, magkadagaan tayo mga patapot pa sa imong ngalan. Kung itaw, di naman na madagang magpatapot yung kaya na kayo, reverend, doktor, sa mga madagang tayo. Ngayon si Paul, kaya mga tanawa. Isa galing siya, nakatuman siya sa dalawang nemo sa Pariseo kanyan ko. Tungos niya po sunod, paano dilingin mo ang tinuyan. It is a temptation to place our trust in whatever we see as most valuable education rather than in Jesus. Sanay sa mga rango, sa mga techniques, education, training, sa mga skills, and we forget that the ultimate teacher is Jesus Christ. Si Jesus, nagpailangan siya ang maayong pagtutundo. So, kung wala mo pa din ka sa pagtutundo, so may mga bilig. Mas maayong ba ka kaysa pagtutundo. So, dilig yun. And then katulog, natong asin na kalamitan, pabutan na itong value, priority sa atong mga political and religious convictions. Human as we are a political being. Noon, yun na, ang tao, politiko, yun na siya. Yun na mga manilong. Paul adds to this list as a statement, as to sin, a prosecutor of the church. Sa nimo kung digtamay sa diglutos sa simbahan. Kaya tungkol sila mabawa sa prosecutor. Paul could never be accused of not living what he preached. He was zealous for Judaism. Only later, he did realize his sin was misplaced. Ang Pablo Adit naman sa usaga prosecutor, but usa siya kamayag ko na sumusunod sa huli yung pagkaroon. Apan din nga, later siya malagaan si Jesus, nakita niya na sa iyo ang iyahang paghatag o pili sa iyahang pagtuo kanya kung siyang trabaho. It is our worth by how active and vocal we are in our alignment with some of our political and religious convictions. Makita natin niya sa ikot na mag-indigay na ang priority o pabor o pili sa unsa ato mga political na baruganan, ang atong mga choices, religious choices. We will be tempted to jump on the latest social bandwagon, being pareil as something of more important than our life. But sama sa ilhan, nakatunang Pablo, without knowing Jesus, our sin can actually work against the very thing that we think we are trying to see. Kana ato panikamutan unta ang makabot, ma-ating ang mga choices politically or religiously dahil obviously makita natin na dili sila importante. And lastly, ang pag-tanaw sa own lifestyle. Kung sa man ang lifestyle as a Christian, as follower of Jesus Christ, Paul concludes his list by pointing to his impeccable lifestyle. Ingon siya niya, as to righteousness under the law, blameless. Kung ang pagkamatalo, ibase lamang yun sa pagsunod sa balaod, blameless. Bago si Pablo nagsasagot na ang righteousness in Ingon has everything to do with following the external Jewish laws as interpreted by the Pharisaic teaching. Nakipaglulo sa mga Pariseo. Kung mo na basihan, si Pablo, nakatuman dyan ay pagod siya yung sitiyan.
we too can place our confidence in our lifestyle that has been marked out by certain external practices as a superior way of living. Ang ato sa lifestyle, maingon ta na mas maayo, mas labaw pa sa lifestyle sa uban. And sometimes we are tempted to do this and to say this to others. Ngayon na, so ayaw na yung lifestyle, kasi ayaw na yung tanawa na, tuluyan ka, gulisyon ka, diba? May ano ta, kaya kasi ikaw ka namin, kasi ikaw ang tayo na. May maayo na po, but sometimes, ilang ta aware, it can offend, it can hurt the feelings of others. Kasi maayo na po ang intention. Si Pablo ako sa tinang mga na, kaning Jewish lifestyle, hindi man sa tawag kami ng mga Hudyo, always na sila tawag ng mga herbs, vegetables, fish. Muna yung tawag na ilang diet o shear. Hindi ko sa mga tawag mga chemicals, chemically added na mga preservatives na flavorings sa pagkaon. Very strict na sila. What comes into the body should be natural. Wala yung mga halo, mga artificial. Itang mga Pinoy na sa kamanahan. Yung mga man ta, atong ikaw artificial. Ang natin mga kadang ibati ron, sige ikaw artificial. So even a simple lifestyle can become a means for boasting in a culture that makes up in our own rules. Si Pablo, nagkasal na itong nagsuot na nabaw panihitanan ng pagkaplag niya sa pagtulong ni Kristo. Wala, isang kinsa, hindi makaputang sa kung saan yung utang, ang mas makalabaw pa siya pagtulong o sunod ka ng Kristo. O na iyahan ng itigaan na kung value ang pagtilang. Hindi katalo din ngayon ang iyan na arkon karon na pagtulong niya ng Kristo. Balimun ko siya na doon pa niya nang iisip ko na ang tanan na walay pinitun kay sa kahibalo may tungkol ni Kristo Jesus na akong Ginoo na nabaw pagkaayo kabilihon. Tungod kaniya isalikway ko ang tanan o iisip kong pasura lamang aron maangkon ko si Kristo o may usa kaniya sa higit. Wala na ako magpaton sa pagkamatarong nga gipasigat sa pagtuman sa balawon o dili sa pagkamataro na nadawat o pinaagi sa pagtuo diha ng Kristo. Pagkamataro magikan sa Diyos o ipasukan diha sa pagtuo. So nato na nakita kagyan ko sa Pablo nagsunod sa malawon sa Rodeo, sa malawon sa Imperyo, sa Duro, Himaya, ihatag sa mga panahon, napanihon siya malay bilin at tuganan. Kaya ako pagkamataro, ikan ka Kristo. Ipasukan sa sa namuhat ta, alagan ta, taning pagbuhat na dili na mo importante na. But it's not more valuable to me. My faith in the Lord Jesus Christ is the top of all priorities and sa value sa akong ginawa. Parihan na kita buwan ang tagputan. Napay panahon na ako sa kabutan, nakasalat ako naman ako sa kabutan na binilihon. Unya sa kutawalan ni ini naon sa daon pa yung pinabuhi. Ha? Di ba wala ko? Wala ko sa isang sample, wala ko kwarta, wala ko puta. Wala sa uban pa rin na this is valuable to you. Pero in time, makita mo nga kwarta, mabalik, ang puta, makaplagan. Pero siguro, ako tanaw, what if kung napagtulang sa Ginoong Kristo manawala, kung sa kahit ang apat sa atong mga kinabuhi ng Kristo, and we still live peaceful life, a happy life, a normal life, if we are apart from Christ. Paragilig siguro. So kung namin manawag tayo ng soon, which or who is more valuable sa ating mga kinabuhi. Inaawag ko kini mga pulo at malandungan kami. Sama sa mga Pablo, that knowing Christ is our ultimate value in life. Because this side of heaven, we will not fully experience in the way that we
we can also experience life suffering, like Christ suffering, Christ's death, and Christ's resurrection. If we put our trust and value in the Lord Jesus Christ, all the things around us are no longer valuable. Ato yung bituhan, importante kayo, di na dahil importante alam kayo. So we can say, to let go of many things that has already stuck up kahan ng flag sa atong kinabuhi doon kay sige lang na natumulit, thinking that they are important to us. Try to decline your life.